Dominant Protector. Credit to the author. 2,801-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pakiramdam niya ay papasukin na niya ang Earth class late phase peak sa Sky class, kaya bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang mag-practice. Buong gabi, nasa ilalim siya ng proteksyon ng MOBA, pinapatakbo ang kanyang practitioner's arts ng mabilis hanggat kaya niya. Kinaumagahan, tuluyang nakapasok si Natoy sa Sky class. Sa itaas ng bumulwak ang malaking halaga ng langit at lupang espiritual na chi. Alam ng lahat ng mga magsasaka na nanatili sa bahay tuluyan na ito ay senyales na may papasukin na. Ngunit sino ang maswerteng nakalusot sa panahong ito? Ang iba ay hindi sigurado, ngunit medyo nagulat si Terence na alala lang niya na wala si Natoy at ang kanyang mga tauhan. May breakthrough kaya si Natoy? Narinig mo ba? May nakalusot sa pagsusulit noong nakaraang beses. Narinig kong si Natoy iyon mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Nagkataon lang na may nakalusot sa oras na ito. Sabi ng isang alagad mula sa nagninangas na apoy na bundok mula sa malapit na mesa. Kilala ko si Natoy, nandito na siya, nakita ko ang pangalan niya sa sign out, pero wala siya ngayon sa restaurant. Baka siya na naman ang nakalusot. Isang alagad mula sa madilim na gabing palasyo sa tabi ng alagad ng nagninangas na bundok ng apoy na nagulat. Yun lang, dapat natatakot ako na si Natoy pa rin ang nakalusot sa pagkakataong ito. Tumango ang alagad ng nagninangas na bundok apoy, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, mayroon silang matibay na pundasyon, hindi tayo basta-basta maiinggit sa kanila. Dagdag pa, nabalitaan ko na si Natoy ay isang pangunahing disipulo, lahat tayo ay narito para sa kapakinabangan ng ating mga kontribusyon, iba ito. Totoo yun, pero nabalitaan ko na may ibang nag-level up sa test maliban kay Natoy, medyo malakas siya, balita ko siya ang naka-injure kay Natoy, I wonder kung nandito na siya. Ang nagsalita ay isang alagad mula sa walang katapusang kanlurang karagatan. Hindi natin dapat pag-usapan ang mga bagay na ito, maaaring lahat tayo ay mula sa sinaunang antas, ngunit magiging mahirap kung marinig tayo ng mga disipulo ng Ice Palace. Binalaan siya ng mga alagad ng nagninangas na Fire Mountain na huwag banggitin ang labanan sa Ice Palace. Ano ang dapat katakutin? Ang Ice Palace at ang Endless West Sea natin ay parehong water type cultivator. Kahit papaano ay bibigyan nila tayo ng mukha. Walang pakialam na sabi ng mga disipulo ng walang katapusang West Ocean. Malinaw na naririnig ni Terence ang kanilang pag-uusap mula sa gilid. Sa katunayan, ang mga mesa ay hindi malayo sa isa't isa, at walang masyadong mystic class practitioners dito. Karamihan sa kanila ay Earth class pataas, kahit Sky class. Madali para sa kanila na marinig ang sinasabi sa ibang mga mesa. Binago ng Sky Elixir Sect ang mga pamantayan ng mga practitioner, at natural na hindi basta-basta magpapadala ng mga mystic class practitioner ang mga sekta. Upang magkaroon ng mas mataas na pagkakataong manalo, kadalasan ay nagpapadala sila ng mas malalakas na disipulo. Gayunpaman, tila hindi kumalat ang balita tungkol sa kanya. Ang mga sinaunang tao ay nakakaalam lamang ng bagay na ito, ngunit hindi nila malinaw ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, pumasok si Kitty sa restaurant, ngunit wala ng mga bakanteng mesa na natitira, na may mga pamilyar na practitioner na nakaupo sa bawat mesa. Hahanap na sana siya ng bakanteng upuan pagkatapos bumili ng almusal, ngunit nang makarating siya sa isa sa mga mesa at uupo na sana, pinandilatan siya ng dalawang practitioner doon. Gusto niyang magalit, ngunit hindi siya nang ahas, kailangan niyang maghanap ng ibang upuan. Pagkatapos ng lahat, ang mga practitioner dito ay mas malakas kaysa kay Kitty, hindi siya katapat para sa kanila. Nakahanap si Kitty ng dalawa pang mesa, ngunit ang mga practitioner doon ay hindi rin pala kaibigan sa kanya, sinabihan siyang umalis. Ang mga sinaunang antas ng mga disipulo ay napaka-partikular tungkol sa maliliit na bilog. Ang mga alagad lamang ng ilang sekta na may mabuting ugnayan ang uupo ng magkakasama. Sila ay lubos na tinanggihan ng mga tagalabas. At ang mga magsasaka sa antas na ito sa pangkalahatan ay walang ganoong kagyat na pangangailangan para sa kagandahan. Walang ibang titingin kay Kitty dahil lang sa magandang babae.
Sa mga mata ng mga disipulong ito, ang tanging inaalala nila ay ang paglilinang at ang mga benepisyo ang mga magagandang babae ay wala. Medyo nabahala si Kitty, hindi niya akalain na makakahanap siya ng mauupuan pagkatapos ng mahabang idlip. Ang pinakamasama ay hindi madaling pakisamahan ang mga practitioner dito, nag-iisa lang siya, at wala man lang siyang mauupuan. Pwede ba akong umupo dito? Natutunan na ni Kitty ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito, magalang siyang nagtanong sa susunod na mesa. Hindi mo kaya? Malamig na sabi ng alagad mula sa walang katapusang West Ocean. Halatang nagbabantay pa rin sila sa mga practitioner na hindi nila kilala. Maliban na lang kung isang tulad ni Shalom ang gustong makipagkaibigan, o ang dalawang mahihinang magsasaka tulad ng Dark Palace, lahat ng iba ay may kanya-kanyang circle at hindi madaling tumanggap ng mga bagong tao sa kanilang circle. Napaiyak si Kitty sa pagtanggi, hindi niya alam kung dapat siyang manatili o umalis, ngunit nagpasya siyang subukang tanungin si Terence kung saang mesa sila. Kung hindi ito gumana, mag-squat na lang siya sa isang sulok at tatapusin ang pagkain bago bumalik sa kanyang kwarto. Napakamalas niya. Pwede ba akong umupo dito? Tanong ni Kitty na walang gana. Sure, but you'll have more strength after dinner. Basta huwag kang lumingon at subukang patayin ako. Nakangiti si Terence habang nakatingin kay Kitty. Ikaw si Terence. Nanlaki ang mga mata ni Kitty, hindi niya akalain na makakasalubong niya si Terence dito. Gusto niyang umiyak, ang kumuha sa kanya ay ang kanyang pinakamalaking kaaway, si Terence. Ako si Terence, pero hindi mo naman kailangang magtaka, di ba? Tumingin si Terence kay Kitty, walang imek ang babaeng ito ay masyadong nabigla. That's great, that's great. Sa wakas nakilala ko ang isang taong kilala ko. Halos maluha si Kitty habang inilapag ang plato, kumakain siya sa isang sulok o ibabalik ang almusal sa kanyang silid kung hindi dahil kay Terence. Kuya Linford, hindi mo ba kami ipapakilala? Si Shalom ay isang taong mahilig makipagkaibigan, at ngumiti siya habang tinanong niya si Terence. This is my how should I put it? We're both friends and enemies. Her name is Kitty Yang. She's also a solo practitioner, a physical practitioner. Alright, what level you now? Hindi alam ni Terence kung nasa ang antas na si Kitty, ngunit hindi niya masabi na siya ay isang physical practitioner. Mystic late phase peak. Mahinang sabi ni Kitty. Siya ay isang physical na practitioner ng klase ng Qigong, at madaling mag-level up hanggat nakuha niya ito sa mga unang yugto, ngunit kapag ang kanyang bilis ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, magiging napakahirap na muling mag-level up. Kaya, kung gusto niyang magpatuloy sa pag-level up, kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap at magbayad ng higit pa. 2,802. Tumango si Terence, hindi siya pinagtatawanan, si Chuck ay physical practitioner din, pwede kayong magpalitan ng pointer kapag may oras kayo. Si Terence ay palaging may kakaibang pakiramdam kay Kitty, ang babaeng ito ay palaging nagbabalik ng kabaitan na may kawalan ng pasasalamat, ngunit nakita niya ang kanyang katawan noon, iyon ay isang hindi maikikaila na katotohanan. Nagkaroon siya ng masalimuot na damdamin sa kanya, at ayaw niyang may mangyari sa kanya, ngunit hindi niya mabuksan ang puso niya rito. Inubos ni Kitty ang kanyang almusal, siya ay nagugutom, at nag-e-ensayo ng kanyang butterfly steps hanggang hating gabi kagabi nang walang anumang pag-unlad. She'd overslept, at walang lugar na makakainan sa umaga, kaya natural, mabilis siyang kumain. Kailan magsisimula ang paglilitis? Tinapos ni Terence ang kanyang almusal at hinihintay si Kitty, kaya nagsimula siyang makipag-chat sa iba. Ngayong gabi ang registration fee para sa trial. Opisyal na magsisimula ang trial bukas ng umaga. Kuya Linford, wala ka bang alam sa trial? Tanong ni Stuart. Ayoko. Sabi ko naman sayo, wandering cultivator ako. Sabi ni Terence. Maaaring isa kang masamang magsasaka mula sa sekular na mundo. Medyo nagulat si Sian. Nagkaroon din ng ilang uri ng mga buhong na magsasaka. Ang mga taong tulad niya, kahit na tinawag silang mga rogue cultivator, ay talagang mga taong gumagala sa mga sinaunang at nakatagong lupain, umaasa sa kanilang sariling mga kakayahan upang makakuha ng ilang mga benepisyo at mga mapagkukunan ng pagsasanay.
Ang mga taong ito ay napakaalam tungkol sa sinaunang mundo, ngunit sinabi ni Terence na wala siyang alam, na nangangahulugan na siya ay isang buhong na magsasaka mula sa sekular na mundo. Kung hindi, sa sariling lakas ng isang tao, hindi banggitin ang Earth class, kahit na ang Mystic class ay mahirap abutin. Ito rin ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga high-level practitioner sa sekular na mundo. Ang mga buhong na magsasaka ay nahahati din sa sekular na mundo at sa hindi sekular na mundo. Napakurap si Terence. Siyempre, solo practitioner ako, pero registered din ako sa Ancient and Hidden levels. May sarili akong paraan ng paghahanap buhay, at kontrolado rin ako ng rules ng Ancient at Hidden levels, pero at the same time, marami akong benepisyong nakukuha. Halimbawa, nakakakuha ako ng katulad na pagtrato sa mga sinaunang sekta at tagumpay, kaya kung sumali sa kahit anong makakaya nila. Sabi ni Sian. Hindi yun malaking pagkakaiba. Ngumiti si Terence at lumingon kay Kitty. Kitty Yang, anong klaseng practitioner ka? Sa totoo lang, isa akong overseas cultivator. Lahat ng overseas cultivator ay iimbitahan sa ilang aktibidad. May ilang overseas cultivator na nagtayo ng Overseas Cultivator Association. Kung mayroon man dito, magpapadala sila ng imbitasyon sa Overseas Cultivator Association. Sabi ni Kitty. Oh. Tumango si Terence. Hindi niya akalain na kakaiba ito dahil pamilyar siya sa disenyo ng singsing ni Kitty. Isa itong mamamatay na organisasyon mula sa ibang bansa. Si Shalom, Sian, at Chuck naman ay nagulat hindi nila akalain na si Kitty ay galing sa ibang bansa. Ilan ang magsasaka sa ibang bansa? Dahil sa occupational habit ni Sian, gusto niyang magtanong. Medyo. Pero ang iba sa kanila ay hindi sumali sa Overseas Cultivators Association. Kung tutuusin, ang samahan na ito ay kusang inorganisa ng lahat. Hindi ito sa pilitin. Paliwanag ni Kitty, siguro hindi kasing dami ng mga practitioner dito, pero ang pinagsama-samang Overseas Practitioners Association ay katumbas ng isang sinaunang sekta. I see. No wonder nakatanggap kayo ng invitation. Pero ikaw lang ba ang mag-isa dito para sumali sa trial? Tanong ni Sian. Oo, ang mga practitioner sa ibang bansa ay hindi partikular na interesado sa mga pagsubok na ito. Mas marami ang mga physical practitioner doon, at ang mga reward ay hindi gaanong kaakit-akit sa kanila. Sabi ni Kitty. Nakikita ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming magsasaka sa ibang bansa, tumango si Sian. Habang sila ay nag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng silid kainan at may pumasok na 2 tao. Subalit, marami sa mga magsasaka na nag-uusap sa hapag ay sabay na tumahimik sa mga sandaling ito, at ang iba ay napatikom din ng kanilang mga bibig matapos mapaalalahanan ng iba. Sila ay sina Natoy at Moba. Ang mga normal na sinaunang sekta ay hindi gustong makipag-usap sa mga tao mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, lalo na't sikat na sikat si Natoy ngayon. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng kakaibang sining ang natutunan niya. Maging ang mga alagad ng makadiyos na posisyong kamao na si Hall ay baldado, kaya sinong maglalakas loob na guluhin siya. Bago nila maunawaan ang sitwasyon, sino ang maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kaya naman, sa sandaling ito, lahat sila ay nakakagulat na nanatiling tahimik. Ngunit ang pinakanagulat ay si Terence. Hindi masabi ng iba, ngunit malinaw na nakikita ito ni Terence. Natoy ay ang Earth class late phase peak kahapon, ngunit siya ay Sky class early phase kaninang umaga. Hindi ba masyadong mabilis ang level ng speed na ito? Si Terence ay may kumpiyansa bago siya ay nakasuot ng mid-quality na Golden Cicada na panloob, na maaaring magdepensa laban sa anumang pag-atake mula sa isang Earth class. Kahit gaano pa kalakas si Natoy, Earth class pa rin siya, at sa regalo ni Leandro sa kanya, hindi siya natatakot sa Natoy. Ngunit sa isang kisap mata, nagising siya na nabasag na pala si Natoy. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa pagkatalo na ito. Nag-level up si Natoy sa pagsusulit, ngunit ang nagpagaan sa pakiramdam ni Terence ay ang pag-level up din niya sa pagsusulit, habang wala siyang pagkakataong mag-level up sa pagsusulit. Sa katunayan, kaka-rating lang niya sa Earth class late phase, at wala pa siya sa Earth class late phase peak. Hindi pa niya nahawakan ang pader ng Earth class late phase peak. Haha, hindi ba ito si Terence?
Pareho tayong nakalusot last time sa Ice Palace test, pero parang medyo nalaglag mo na ang bola this time. Sabi ni Natoy habang humahakbang papunta kay Terence. Nagbago ang mukha ni Terence Natoy ito, ngunit walang masabi si Terence tungkol dito. Malamig lang ang sagot niya, Sky Class early phase, ha? Ang follower mo Mujio is still Sky Class mid phase, I wonder how he's doing. Ikaw. Gusto nga sa rin ni Natoy si Terence, ngunit isang pangungusap mula kay Terence ang nagpabulusok sa kanya. Wala nang silbi ang sasabihin pa. Tingnan natin ang katotohanan sa paglilitis. Oh. Mahinang tugon ni Terence, walang pakialam ang kanyang tono. Ang ganitong uri ng mapanghamak na tono ay nakakabaliw kay Natoy, gusto niyang asar si Terence pagkatapos na makalusot, ngunit hindi ginawa ni Terence. Siya ang nangasar sa kanya. Gayunpaman, hindi pa siya sanay sa kanyang Sky Tier martial arts, at ayaw niyang makipagtalo kay Terence. Nagpa siyang turuan ng leksyon si Terence sa pagsusulit, kaya tumalikod siya at umalis kasama si Moba. 2,803. Sa sobrang asar ni Natoy ay hindi na siya tumingin sa dinadaanan, naglakad siya palabas ng restaurant at may nabangga siyang kakapasok lang. Bang! Isang malakas na putok. Nagkabanggaan silang dalawa at napaatras ng tig-2 hakbang. Are you fucking blind? Wala siyang nakitang tao. Nabangga lang siya. Bago pa man magalit si Natoy, hindi payag ang isa, tinuro niya ang ilong ni Natoy at nagsimulang sumigaw, anak, parang ayaw mo nang mabuhay. Kilala mo ba kung sino ako? Ano? Natigilan si Natoy, hindi niya akalain na may iba pang maglalakas loob na hamanin siya sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Kung tutusin, nakita na niya ang reaksyon ng lahat noong una siyang pumasok sa restaurant. Ito ay respeto at takot, kaya medyo nadala siya. Sinong mag-aakalang sasabihin ng lokong ito na ayaw na niyang mabuhay? At kaya, kahit siya ang unang mali, hindi siya hihingi ng tawad. Brat, ito ang young sect master ng Yellow Earth Sect ng ating West Region, Earth Overlord. Walang imik ang lalaking nakabangga kay Natoy, pero tumalon ang isa niyang tauhan. Overlord. Sabi ni Natoy na natigilan. Not bad. Paano na? Takot ka na ba? Malamig na tumawa ang kababata habang nakatingin kay Natoy. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa sekta ng Lawless, ngunit narinig ko ang tungkol sa Lawless. Sabi ni Natoy, umiling-iling. We're from the Western Region. Normal lang na hindi mo pa kami narinig. Ang mga country bumpkins na tulad mo na hindi pa nakakita sa mundo ay dapat lumuhad at humingi ng awa kung ayaw mong mamatay. Kung hindi, huwag mong sisihin ang ating young sect master sa pagiging impolite. Galit na sabi ng nasasakupan. Nako, hindi ako country bumpkin. I think your young sect master's surname is too, right? Naiihilang si Natoy sa kinaroroonan ni Terence, at ngayon ay may 2 idiot na kumakatok sa kanyang pinto. Hindi niya sila pakakawalan, paano kung hindi ako? Pagbabaligtad sa langit at lupa, ang ika-8 galaw. Agad na pinaandar ng Earth Overlord ang kanyang signature move, binato ng suntok si Natoy. Gayunpaman, malamang na alam niya ang mga alituntunin ng pagsusulit, at hindi nang ahas na patayin si Natoy, gusto lang niyang pilayin siya. Bang! Ang kamao ng Earth Overlord ay dumapo sa katawan ni Natoy. Ang ika-8 anyo ay hindi sapat para pilayin siya, ngunit sapat na iyon para lumuwa siya ng dugo. Naghanda siya ng ilang mga gamot sa pagbawi sa pagkakataong ito, at mabilis na naglabas ng isa sa kanyang bibig. Kung tungkol sa Overlord, siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Matapos ang walang kabuluhang pagluwa ng 3 subo ng dugo, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik at siya ay bumagsak ng diretso sa lupa na tila siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala. Young Sect Master, anong problema? Nagulat ang mga kampa ng Overlord at nagmamadaling yumuko para tingnan ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay napakalubha, halos sa puntong hindi na magagamot. Ang mga meridian sa kanyang katawan ay pawang sira, at maliban sa kanyang paghinga ay mahina, wala siyang mga palatandaan ng buhay. Sumobra ka sa sarili mo. Malamig na tumawa si Natoy, isang Sky Class early phase pick, sinusubukan akong labanan. Isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang kotse.
Ang lahat sa restaurant ay natulala sa kakaibang eksenang ito. Ang pagdinig tungkol dito ay isang bagay, ngunit ang makita ito ng kanilang sariling mga mata ay. At kaya, maging si Terence o Natoy, pareho lang silang nagsusubok sa isa't isa. Ayaw nilang gumawa ng unang hakbang hanggang sa ganap silang kumpiyansa. Ganyan si Terence, at natakot lang si Natoy sa kanya dahil napilayan niya si Mujio sa isang galaw. Napa-M si Natoy nang hindi siya pinansin ni Terence, at umalis ng restaurant kasama si Moba. Noon lamang bumalik ang restaurant sa orihinal nitong ingay, ngunit ang mga practitioner sa paligid ng mesa ni Terence ay tumayo at umalis na walang kamalay-malay, o umupo sa tabi ng iba pang pamilyar na mga disipulo ng sekta. Binigay ang mga mesa sa tabi ni Terence. Sa kanilang mga puso, si Terence ay naging isang nakakatakot na pag-iral tulad ng Natoy-Natoy ay kakaiba, ngunit hindi ba't si Terence ay pareho. 2804. Nilinaw sa kanila ng mga salita ni Natoy na si Terence ang nagpalumpong Neil at Natoy sa pagsubok sa Ice Palace. Ito ay isang taong mas nakakatakot pa kaysa kay Natoy. Syempre, maglalayo sila. Lahat sila ay may malalakas na sekta na sumusuporta sa kanila, ngunit ang pagsubok ay hindi isang kompetisyon ng background. Mababa ang tingin nila kay Terence kapag bumalik sila sa kanilang mga sekta, ngunit sino ang magnanais na matalo dito? Maging ang mga practitioner na nang-asar kay Kitty ay pakiramdam na nasa panganib silang lahat. Si Kitty at Terence ay tila medyo malapit, at kung asar sila sa kanya, ibig bang sabihin ay nagalit sila kay Terence? Sa kabutihang palad, hindi itinuloy ni Terence ang bagay na iyon pagkatapos ni Kitty sa kanyang pagkain, at umalis sa restaurant kasama ang iba. Syempre, bagamat karamihan sa mga disipulo ay natatakot kay Terence, minamaliit din siya ng mga ito. Para sa kanila, isa lang siyang gala na practitioner. Kahit gaano pa siya kalakas, isa lang siyang tao. Kapag humarap siya sa isang sinaunang sekta, siya ay magiging isang hamak. Kuya Linford, talagang humanga ako ngayon na si Natoy ay isang big shot, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap mo, Kuya Linford. Sabi ni Chuck na may paghanga. Tama. Kung hindi natin nakilala si Kuya Linford, baka dehado tayo sa pagsubok na ito. Tumango si Shalom. Sigurado iyan ang Natoy na ito ay hindi isang taong dapat guluhin. Tingnan mo lang kung gaano kasama ang mga bagay para sa Earth Overlord na iyon. Siya ay isang practitioner mula sa mga rehiyon ng kanluran, at pumunta siya dito para lang bugbugin bago pa man siya makarating sa pagsubok. Buntong hininga. Sabi ni Sian. Hindi napigilan ni Kitty na ilukot ang kanyang mga labi sa buong grupo ng mga taong pumupuri kay Terence. Nakakainis talaga tong lalaking ta. Tila wala na siyang pag-asa na makaganti. Kalimutan mo na, paano siya maghihiganti. Napakaraming beses na niya itong nailigtas, at walang saysay para sa kanya na ibalik ang kanyang kabaitan ng walang pasasalamat. Na pabuntong hininga si Kitty sa isiping iyon. Huwag na nating pag-usapan to. Halika sa kwarto ko, may sasabihin ako sayo. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Wala siyang pakialam sa pambobola, nag-iisip siya ng pangmatagalan. Sa nakatagong mundo, si Terence ay may matatag na kinatatayuan, ngunit sa sinaunang mundo, siya ay mas mahina pa rin. Wala siyang sariling boses, at ang makilala sina Shalom at Chuck ay isang magandang pagkakataon, ngunit maaari lamang niyang panatilihin ang isang personal na relasyon sa mga disipulo ng mga sinaunang sektang ito. Mahirap na tingnan ka ng may paggalang sa sekta o pamilya sa likod nila. Bakit? Bakit tayo pupunta sa kwarto mo? Tumingin si Kitty kay Terence nang may pag-iingat. May iba pa siyang iniisip ngayon, at hindi niya narinig ang lahat ng sinabi ni Terence. Naisip niya na gusto ni Terence na pumunta siya mag-isa, kaya medyo kinakabahan siya. Tumingin si Terence kay Kitty, natigilan. Natarante rin ang iba, hindi naiintindihan ang ginagawa ni Kitty. Pumunta ka sa kwarto ko para pag-usapan ang trial, pero kung ayaw mong sumama, kalimutan mo na. Sabi ni Terence sabay tingin kay Kitty. Yung trial. Pupunta ako nun. Namula si Kitty, hindi niya narinig ang iniisip niya, at nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali kaya pumunta ang lahat. Umiling si Terence at hindi siya pinansin. Pumasok ang grupo sa silid ni Terence, at inilabas niya ang mapa na inihanda niya kanina. Gusto ng mga taong ito na irekomende siyang maging pinuno nila, at gusto ni Terence na mapagtagumpayan sila.
Ang mapa ang pinakamagandang regalo para doon. Buti na lang nag-print si Terence ng maraming kopya, kung hindi, hindi magiging sapat para sa lahat. Ipinamahagi ni Terence ang mga mapa sa lahat, at lahat ay nalito. Boss, ano ito? Natatarantang tanong ni Quintan. Ito ang mapa para sa pagsubok na ito, nakuha ko ito ng maaga. Sabi ni Terence. Ano? Mapa ng trial. Labis na nagulat si Shalom. Siya ay nagmula sa isang sinaunang pamilya at hindi nakakuha ng mapa bago, ngunit si Terence, isang practitioner mula sa karaniwang mundo, ay may mapa. Nagulat din si Chuck, wala rin siyang mapa, ngunit mayroon si Terence. Siyempre, ang pinaka-nagulat ay si Sian. Nabuhay siya sa pagbebenta ng impormasyon, ngunit hindi niya makuha ang mapa sa kanyang sarili, at sa halip ay nakuha ni Terence. Namula ito sa hiya. Sino ang gumawa nito para sa ikabubuhay? Si Quintan, sa kabilang banda, ay hindi masyadong nagulat, alam niya kung gaano kahanga-hanga si Terence, at nasanay na siya pagkatapos ng ilang sandali. Ito ay pareho para kay Kitty, nasanay na siya sa lakas ni Terence, at hindi mahalaga kung ito ay ang kalakalan o ang pagsunod sa pagsubok na si Terence ay palaging kapaki-pakinabang. Sa mapang ito, mayroong isang ligtas na lokasyon na minarkahan. Kung makatagpo ka ng anumang panganib sa pagsubok na ito, maaari kang magtago sa minarkahang lokasyong ito at maghintay na magkita ang iba. Sabi ni Terence. Sa madaling salita, hanggat nakarating tayo dito, ligtas nating malalampasan ang pagsubok na ito. Nagtatakang tanong ni Shalom. Of course, you can collect the spirit herbs required by the trial bago magtago dito. You can also wait for me to go and collect the spirit herbs needed. Gayunpaman, kahit pumunta ako, baka hindi ako makakolekta ng kasing dami ng spirit herbs na gaya mo. Ang mapa na ito ay isang karagdagang layer ng proteksyon para sa lahat, matapat na sabi ni Terence. Hindi talaga ito makakatulong ng marami. Ito ay napakahusay. Sinabi ni Sian, alam ko kung gaano kahirap ang pagsubok na ito. Kung hindi lang dahil sa matagal na akong na-stock sa Earth Class Late Phase Peak at gusto kong subukan ang swerte ko para makalusot sa Sky Class na may Chi Gathering Pill, hindi sana ako pumunta rito. May depekto sa pagbagsak ng Chi Gathering Pill sa Sky Class, tama ba? Tanong ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Totoo yun, ngunit para sa amin na mga solo practitioner, ang maabot ang Sky Class ay medyo maganda na. Alam ko ang sarili kong sitwasyon, at kung hindi ako makalusot sa Sky Class sa edad na ito, ang aking kinabukasan ay mas payat. Sabi ni Sian. Napabuntong hininga din sina Shalom at Chuck. Si Terence ay isang napakatalino na pinuno. Kung hindi nila sinunod si Terence, hindi niya ibibigay sa kanila ang mapa na ito. Si Kitty Yang, sa kabilang banda, ay malalim ang iniisip habang hawak niya ang mapa. Baka sa mukha niya ang bahagyang saya, at hindi nila alam kung ano ang iniisip niya. Matapos makuha ang mapa, bumalik ang mga taong ito sa kani-kanilang silid upang magpahinga. Walang kakaibang nangyari sa buong araw. Hanggang sa gabi, isang tunog ang umalangaw-ngaw sa open space sa labas ng inn. Bagamat hindi malakas ang tunog, ito ay may malakas na kapangyarihang tumagos, upang malinaw na marinig ng lahat ng mga magsasaka sa bahay panuluyan, kahit nasarado ang mga bintana. 2,805. Lahat ng kalahok sa pagsusulit, mangyaring tandaan. Natapos na ang oras ng pagpaparehistro para sa pagsusulit na ito, at magsisimula na ang pagpaparehistro. Lahat ng mga alagad ng inn, mangyaring magtipon sa plaza sa harap ng inn sa loob ng 10 minuto, tanggapin ang pagpaparehistro ng Sky Elixir Sect, at bayaran ang pansubok na deposito. Kung ito ay nag-expire, hindi na kami maghihintay. Ang boses ay puno ng enerhiya, at ang lakas ng taong sumigaw ay halata ang taong ito ay isang Sky Class Late Phase Peak. Parang hindi mahina ang Sky Elixir Sect. Naalala ni Terence na sa panahon ng pagsusulit, si Tita Ching ay isang Sky Class Master, ngunit siya ay nasa kalagitnaan pa lamang. Ang kanilang Sect Master ay Late Phase Peak lang, at ang Sky Elixir Sect na ito ay may Sky Class Late Phase Peak rin, hindi talaga sila maaaring maliitin.
Kahit na ang Sky Elixir Sect ay nagtakda ng limitasyon sa oras na 10 minuto, walang sinuman sa mga disipulo dito ang maglalakas loob na maging mabagal. Wala pang 3 minuto, halos lahat ng mga alagad ay umalis sa bahay panuluyan, pumunta sa plaza sa harap ng bahay panuluyan. Bumaba din si Terence, at nakakita ng malinis na lugar kasama sina Shalom, Chok, Sian, at Kitty Yang. Umupo silang nakakross sa lupa, at sinundan ng ibang mga disipulo ang halimbawa ni Terence at nakahanap ng sarili nilang mauupuan. Ang lalaking mula sa Sky Elixir Sect, sa kabilang banda, ay walang ekspresyon na nakatayo sa isang mataas na platform sa harap ng inn, hindi itinatago ang kanyang lakas sa all-sky class late face peak. Sa tabi niya ay isang binata na nakasuot ng kulay abong damit, mga 20 taong gulang. Isang tingin lang ni Terence at napuno ng pagkabigla ang kanyang puso. Si Harry iyon. Ang taong ito ay kumakatawan sa Sky Elixir Sect para tanggapin ang mga disipulong ito. Napatitig ito sa puso ni Terence, ang taong ito ay hindi magtatangka na maghayganti sa kanya pagkatapos siyang makita, hindi ba? Parang may hinahanap din si Harry. Nang makita niya si Terence, kumislap ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag. Ang pagsubok ng Sky Elixir Sect ay isang malaking kaganapan noong sinaunang panahon. Si Hailming ay hindi lamang isang elder ng sekta, kahit na siya ang young master, wala siyang magagawa sa isang practitioner sa pagsusulit. Kung sila ay malantad, ito ay isang malaking kawalan sa reputasyon ng Sky Elixir Sect. Sino ang maglalakas loob na pumunta at sumali muli sa pagsusulit? Ngunit habang hindi niya kayang labanan si Terence sa panlabas, kaya niyang gawin ang mga bagay mula sa dilim. Sinatoy mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay isa sa mga sangla ni Harry, at pagkatapos ng investigasyon ni Hailming kinaumagahan, nakuha niya rin ang natoy na bahagi ng mapa. Pag nangyari yon, hindi man lang kinailangan ni Harry na gawin ito sa kanyang sarili. Maaari niyang gamitin si Natoy para pangalagaan si Terence. Kapag natapos na si Terence, malulutas ang lahat. Maya-maya, dumating na ang lahat ng kalahok. Umupo silang lahat na naka-cross-legged, naghihintay sa Sky Elixir Sect na magpatuloy sa pagsasalita. Walang pakialam na tumango ang taong mula sa Elixir Sect nang makita niyang dumating na ang lahat, dahil nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Magpapakilala muna ako si Sam, ang elder na namamahala sa pagsusulit na ito, at ito ay si Kuya Harry, ang tumulong sa akin sa pagsubok. Kahit na ang lalaking nagsalita ay isa lamang elder ng Sky Elixir Sect, at ang ilan sa mga taong dumating para sa pagsusulit ay mga pangunahing disipulo ng kanilang sariling mga sekta, ang elder ng Sky Elixir Sect ay malinaw na hindi ordinaryong elder. Masasabi lamang ng isang tao sa kanyang pangalan. Ang kasalukuyang sect master ng Sky Elixir Sect ay tinawag na Aiden Winslow, at tinawag siyang Sam. Kahit hindi sila blood brothers, magpinsan sila, kaya walang nang-ahas na maliitin sila. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang lakas ng Sam na ito ay tila ang kanyang tunay na lakas at hindi ang mababaw na lakas ng isang alchemist. Ito ay isang tunay na martial arts cultivator. Karamihan sa inyo ay mula sa mga sinaunang bahay at sekta. Dapat alam ninyo ng husto ang mga alituntunin ng Sky Elixir Sect test. I'm sure kahit ang mga rogue cultivators ay narinig na ang tungkol sa rules ng Sky Elixir Sect test. Sa puntong ito, huminto sandali si Sam at inilibot ang kanyang tingin sa mga disipulong naroroon. Pagkatapos, nagpatuloy siya, gayunpaman, may ilang mga pagbabago sa mga patakaran ng paglilitis sa oras na ito. Una sa lahat, ang mga alituntunin ng pagsusulit ay ang mga mystic at earth class practitioner lang ang maaaring sumali, ngunit sa pagkakataong ito ay maluwag na ito, na pinapayagan ang lahat ng mystic at mas mataas na sumali. Gayunpaman, sa paghahambing, ang halaga ng deposito ay nadagdagan, ito ay 100 milyon noon, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging 200 milyon. Kung magkalkula si Sam, ang mga magsasaka na nakikilahok sa pagsubok sa ibaba ay magtitinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Bakit tumaas ang presyo sa pagkakataong ito? At hindi maliit ang pagtaas, mula 100 milyon hanggang 200 milyon. Ito ay talagang isang scam.
Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, binago ng Sky Elixir Sect ang mga patakaran sa pagkakataong ito, na nagpapahinga sa mga kondisyon para sa pakikilahok. Kaya lang mas marami ang tao kaysa dati, pwede bang kumita? Sa pag-iisip tungkol sa tumaas na deposito sa seguridad, nadama ng lahat na ito ay posible. Tiningnan ni Sam ang mga ekspresyon ng mga practitioner sa ibaba, at nasiyahan siya. Ang pagsusulit ngayong taon para sa Sky Elixir Sect ay iba sa mga nauna. Kung may nangyaring mali, ang Sky Elixir Sect ay natatakot na ang iba pang mga sinaunang sekta ay malaman at dumating na naghahanap ng gulo, at kaya sinadya nilang dagdagan ang halaga ng deposito ng seguridad sa pagsusulit, kaya iniisip ng iba na ang Sky Elixir Sect ay nagbukas ng mga kondisyon para sa mga kalahok sa pagkakataong ito dahil kapos sila sa pera. Kung hindi, kung ang isang malaking bilang ng Earth Class at maging ang Sky Class na mga disipulo ay namatay, magiging madali para sa mga tao na maghinala. Kahit na may maghinala ngayon, iisipin lang nilang masyadong mapanganib ang pagsubok dahil ang pagbabago sa limitasyon ng lakas ng mga kalahok ay maipaliwanag na bilang problema sa paggawa ng pera. Sige, dahil wala ng mga katanungan, ipapaliwanag ko na ngayon ang mga patakaran ng paglilitis. Ang tagal ng pagsubok na ito ay kalahating buwan na may 5 araw sa pagitan ng simula at pagtatapos. Ang lokasyon ng paglilitis ay ang 5 fins na Savage Land sa likod ng Skypill Sect Mountain. Sa panahon ng paglilitis, kakailanganin mong mangolekta ng isang halamang gamot mula sa 5 fins na Savage, hanggat maaari mong iwan ang iyong mga kamay sa Land Savage. Kumpletuhin ang trial. Siyempre, kung hindi mo ito makolekta, maaari ka ring umalis, gayunpaman, ito ay maituturing na forfeit ang trial, at hindi mo ito maibabalik kapalit ng trial na deposito. Nagpatuloy si Sam. Ang mga salita ni Sam ay pareho sa mga nasa pagsusulit, kaya walang sino man ang may espesyal na ekspresyon. Tanging si Terence lamang ang nakinig ng mabuti, dahil wala siyang masyadong alam tungkol dito noon. Gayunpaman, ang mga gantimpala para sa mga matagumpay na makapasa sa pagsubok na ito ay magiging iba sa mga nauna. Sa nakalipas na mga pagsubok ng Sky Elixir Sect, ang mga matagumpay na nakakolekta ng mga halamang gamot ay makakakuha lamang ng isa sa kasalukuyang rank 3 elixir ng Sky Elixir Sect o isang makalangit na kayamanan. 2,806. Mababago ang mga resulta ng pagsusulit na ito. Kung matagumpay kang makakolekta ng isang halamang gamot, maaari mo itong palitan ng isang rank 3 na tableta o isang makalangit na kayamanan na mayroon na ng Sky Elixir Sect. Kung matagumpay mong nakolekta ang 2 halamang gamot, maaari mo itong palitan ng isang rank 3 na tableta o isang makalangit na kayamanan na mayroon na ang Sky Elixir Sect na mayroon na. Siyempre, maaari mo ring ipagpalit ito ng pangatlong ranggo na pill o isang natural na kayamanan na mayroon na ang Sky Elixir Sect. Huminto si Sam at nagpatuloy, maaaring mahihinuha ang 3 halamang gamot sa ganitong paraan. Nagkagulo ang lahat ng mga magsasaka na naruroon. Hindi nila akalain na ang Sky Elixir Sect ay mag-aalok ng ganito kagandang kondisyon para sa pagsubok sa pagkakataong ito. Lahat sila ay labis na natukso. Maaari pa nga silang humiling na gawing elixir para sa kanilang sarili. Ito ay isang magandang pagkakataon na hindi pa niya naranasan. Lalong nasa sabik ang disipulo ng Ice Palace, pumupunta lang siya rito para subukan ang kanyang kapalaran. Ang Sky Elixir Sect ay hindi gagawa ng Ice Heart Jade Bone Pill para sa Ice Palace, kaya kahit na pumasa siya sa pagsusulit, makakakuha lang siya ng isang 2 antas ng elixir na ginamit na ng Sky Elixir Sect, pero paano kung 2 ang nakuha niya? Gayunpaman, saglit lang siyang natuwa bago siya umiling. Kahit na makuha niya ang 2 halamang gamot, ang Sky Elixir Sect ay may sariling mga pagpipilian pagdating sa pagpino ng 3 ranggo na mga table task. Hindi nila pinipino ang pangatlong ranggo na tableta para sa kanya. Nang makitang wala na siyang pag-asa na makainom ng tableta, nagpa siya ang disipulo ng Ice Palace na mag-backout na rin. Sinabi sa kanya ni Althea na kung ito ay gagana, pupunta siya sa pagsusulit. Kung hindi ito gumana, babalik lang siya, hindi na kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang tableta. Ang 5 kasamaan na Savage Land ay lubhang mapanganib. Sana ay hindi lalaban ang lahat sa panahon ng paglilitis.
Kung tutuusin, maraming halamang gamot doon at hindi naman sila mahirap hanapin. Ang pangunahing bagay ay napakaraming mga espiritong hayop doon at hindi madaling kolektahin ang mga ito. Kaya, pinakamahusay na bumalik ang lahat sa lalong madaling panahon pagkatapos mong makuha ang mga halamang gamot. Sa paglilitis, ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran, sabi ni Sam. Ang Sky Elixir Sect ay walang pananagutan sa anuman. Sige, ang mga practitioner na may anumang pagtutol ay maaaring umalis ngayong gabi. Ang mga walang anumang pagtutol, pumunta kay Elder Kang at bayaran ang trial deposit. Nang matapos ni Sam ang kanyang mga salita, umalis ang ilang tao, habang ang iba ay tumayo para pumila para sa deposito ni Harry. Nang i-swipe na sana ni Terence ang kanyang card, isang hakbang si Shalom at tinulungan si Terence na i-swipe ito. Para naman kay Harry, siya ay walang ekspresyon sa buong panahon, na para bang wala siyang kinalaman dito. Nagulat ito kay Terence, nagbago ba ang bata? Bakit hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon sa itsura niya? Hindi kaya may mas malaking sabuatan na nakatago dito. Pagkatapos magbayad ng security at irehistro ang kanyang lakas, kinuha ni Terence ang entrance card at umalis. Hindi man lang sinuri ng Sky Elixir Sect ang lakas ng mga kalahok, at hindi ito kasing higpit ng Ice Palace. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang Ice Palace ay narito para sa mga panlabas na disipulo, habang ang Sky Elixir Sect ay narito para sa mga halamang gamot at pera. Hindi mahalaga kung gaano kakalakas mystic at mas mataas ay walang limitasyon, at hanggat maaari mong bayaran ang deposito, maaari kang sumali ayon sa gusto mo. Siyempre, mali si Terence. Tanging ang Sky Elixir Sect test sa taong ito ay hindi nagsuri sa mga kalahok na lakas. Ang mga nauna ay may mahigpit na pagsusuri sa mga kalahok na lakas, hindi pinapayagan ang anumang pagdaraya. Matapos mabayaran ng lahat ng mga kalahok ang kanilang mga bayarin, hiniling ni Sam sa innkeeper na ayusin na ang lahat ay makabalik at makapagpahinga. Pagkatapos ay sinabi niya, bukas ng umaga sa orasan ng 6:00, magtipon dito sa tamang oras. Aakayin ko ang lahat sa lugar ng paglilitis ng sekta ng makalangit na elixir, ang malawak na tiwangwang na lupain ng 5 kasamaan. Mangyaring pumunta rito sa tamang oras, o hindi maibabalik ang deposito kung makalampas ka sa takdang oras. Oo. Seryosong sagot ng lahat. May isa pang bagay na gusto kong ipaalala sa lahat. Mula sa simula ng paglilitis hanggang sa umalis tayo sa Sky Elixir Sect, walang sino man ang pinapayagang magsabi kahit kanino tungkol sa nangyari dito. Bawal ay record ng mga kamera at iba pang electronic device ang sitwasyon sa loob ng 5 feet na Savage Land. Nagbabala si Sam sa dulo. Ito ay dahil din sa takot niya na may mag-record ng terrain ng 5 kasamaan na Savage Land para mas maging comfortable para sa kanya na lumahok sa mga pagsubok sa hinaharap. Tumango ang lahat bilang pag-unawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga kahilingang ito ay makatwiran. Pagkaalis ng lahat, kinuha ni Sam si Hailming at umalis din. Inilibot ng mga mata ni Hailming ang bahay panuluyan, nagdarasal na sana ay magsikap si Natoy sa pagkakataong ito at maalis si Terence. Tahimik ang gabi. Hailming or Harry. Tahimik ang gabi noon, at umalis si Terence sa practitioning space ng alas 4:30 ng umaga. Pumunta siya sa banyo at naligo bago lumabas ng kwarto niya. Noong una, iniisip ni Terence na itaas ang Quinten sa Earth Class Early Phase, ngunit wala sa kanya ang Chi Gathering Pill sa ngayon, at ang Quinten ay Mystic Mid-Phase Peak. Hindi ito gaanong pakinabang kahit na maabot niya ang Mystic Late Phase Peak, kaya nagpa siya si Terence na huwag itong banggitin. Ang hindi inaasahan ni Terence ay lumabas na ng kwarto sina Quinten, Shalom, Sian, at Chuck at nag-uusap sa hindi kalayuan sa pintuan ni Terence. Nang makitang lumabas si Terence, sinabi ni Quinten, "Boss, gising ka na." Maaga pa kayo. Kanina pa ako nag-iisip magbungkal." "Tama, nasaan si Kitty?" tanong ni Terence. "Hindi ka pa rin bumangon ha?"
Napatingin si Quinten sa kwarto sa dulo ng corridor. We can't call her. Why don't you call her, boss? Ang lahat, kabilang si Quinten, ay hindi alam kung ano ang relasyon ni Terence kay Kitty, at natural na hindi siya magising. Sige, pupuntahan ko siya. Alam ni Terence ang room number ni Kitty at naglakad siya papunta sa dulo ng corridor, ngunit kakatok na sana niya, bumukas ang pinto ng kwarto ni Kitty. Napatalon siya sa paningin ni Terence. Ikaw. Bakit ka nasa pintuan ko? Tanong niya. Nandito ako para gisingin ka. Malapit na ang oras, sabi ni Terence. Oo. Napahawak si Kitty sa kanyang dibdib, humihingal. Pakiramdam niya ay puno ng panganib ang pagsubok, at nag-aalala siyang baka may gumawa ng masama sa kanya. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, at binigyan siya ni Terence ng takot. Ang langit ay lumiwanag pa lamang, ngunit ang liwasan sa harap ng bahay panuluyan ay napuno na ng mga alagad na dumating upang lumahok sa pagsubok. Ang bawat isa ay may saloobin na mas mabuting dumating ng maaga kaysa huli, naghihintay sa pagdating ng panghuhula. Sa matalas na orasan ng 6:00, dumating si Sam sa plaza. Si Harry, na sumunod sa kanya kahapon, ay hindi dumating ngayon. 2,807. Time's up. Mga magsasaka na kasali sa pagsubok, mangyaring sumama sa akin sa teleportation point ng 5 kasamaang Savage Land. Hindi na masyadong nagsalita si Sam at dumiretso sa punto. Ang lahat ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na sumunod sa likod ni Sam, sabay-sabay na umakyat sa bundok. Dinala ni Terence ang skyboat na baboy sa harapan, habang sumunod naman sa likod sina Shalom, Chuck, Sian, Evan, at Kitty Yang. Kung titingnang mabuti, tila karamihan sa mga practitioner ay bumuo ng kanilang sariling maliit na bilog. Gayunpaman, may mga pagbubukod na Toy at MOBA. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay walang magandang reputasyon, at ang lakas na ipinakita ni Natoy noon ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat, kaya walang gustong kumampi sa kanya. Naglakad sila ng mga ilang dosenang milya, ngunit dahil lahat sila ay mga magsasaka, napakabilis nilang naglakad at hindi man lang nakaramdam ng pagod. Huminto lamang si Sam nang tumawid sila sa hanay ng bundok ng Sky Elixir Sect at dumating sa isang napakalayo na lugar sa likod ng mga bundok. Sa unahan, may isang malaking gusali na tila altar ng paghahain. Kakaiba ang hugis nito, at malapit sa altar, naghihintay na doon ang ilang alagad ng Sky Elixir Sect. Parang naghanda na sila ng maaga. Nakarating na kami sa 5 Evil Savage Lands Teleportation Array. Ang teleportation array na ito ay maaaring random na magpadala sa iyo sa anumang lokasyon sa 5 Evil Savage Lands. Isang tao lang ang maaaring i-teleport sa isang pagkakataon, kaya kahit na bumuo ka ng isang team ngayon, hindi magiging madali para sa iyo na makilala ang isa't isa kapag nahanap mo na ang 5 kasamaan sa Savage Lands. Handbook sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Sam ang isang notice board sa harap ng teleportation array. Naroon ang espiritual na gabay sa herb na hinahanap ng lahat. Nagpatuloy siya, pagkatapos mong mahanap ang espiritual na gamot, magtungo sa timog. Mayroong teleportation array sa dulo ng southern end ng 5 kasamaan na Savage Land. Kapag nakapasok ka na sa teleportation array, makakabalik ka ng ligtas. Tumango ang lahat. Ang 5 kasamaan na Savage Land ay talagang misteryoso. Naisip ni Terence na kung wala siyang mapa, ito ay magiging malaking pagsisikap din. Hindi nakakagulat na maraming tao ang hindi nakabalik. May isa pang bagay na nais kong ipaalala sa lahat ng malinaw. Ang oras na manatili ka sa 5 kasamaan na Savage Land ay mahigpit na higit sa 20 araw. Karaniwan, kailangan mong lumabas sa kalahating buwan. Kung hindi ka lalabas sa loob ng 20 araw, hindi ka na makakalabas. The 5 Evil Savage Land is the territory of spirit beasts, paalala ni Sam. Puno ito ng misteryo at kakatwa. Kung ang isang normal na cultivator ay mananatili sa 5 kasamaan na Savage Land ng higit sa 20 araw, ang chi ng 5 kasamaan ay sasalakayin ang kanyang katawan. Kapag ang 5 kasamaan ay magpapatuloy sa kanyang katawan, ang cultivator ay magpapatuloy sa kanyang katawan, ang cultivator ay magpapatuloy sa kanyang katawan, paglilinang.
Sa mga seryosong kaso, mamamatay siya sa paglihis ng chi kaya, kapag natapos na ang oras, nakolekta mo man ang mga halamang gamot o hindi, dapat kang lumabas, o ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Ano ang chi ng limang kasamaan? Nalilitong tanong ni Natoy. Ang chi ng limang kasamaan ay isang kombinasyon ng espiritual na chi ng limang katangian. Kapag ito ay sumalakay sa katawan ng isang magsasaka, ito ay magdudulot ng matinding pinsala. Ipinaliwanag ni Sam, halimbawa, kung ang naglilinang ng katangian ng apoy ay may chi ng limang kasamaan sa kanyang katawan, kung gayon ang katangian ng apoy na tunay na chi sa chi ng limang kasamaan ay maa-absorb niya. Ito ang kanyang primordial na tunay na chi at hindi makakaapekto sa kanya sa anumang paraan. Gayunpaman, ang tunay na chi ng iba pang apat na katangian ng limang kasamaan ay hindi maaalis. Tumanggo si Natoy, wala siyang pakialam. Mayroon siyang wasp engravings arts, at ang chi ng anumang elemento ay hindi makakasakit sa kanya. Ang chi na ito ng limang kasamaan ay walang silbi sa kanya. Gayunpaman, ang layunin ni Natoy sa limang masamang lupain ay makakuha ng Leandro na tabletang panlinis ng buto basta nakuha niya ang mga sangkap, natural na hindi siya magtatagal dito. Ngunit nagulat si Terence. Nasa kanya ang limang elemento, ngunit isa pa rin siyang practitioner. Hindi niya alam kung maaapektuhan siya ng chi ng limang masamang espiritu. Sige, dahil wala ng mga tanong, mangyaring ipasok ang teleportation array sa pagkakasunod-sunod at ipasok ang limang masamang savage land. Sabi ni Sam sa lahat. Mula sa harap hanggang sa likod, ang lahat ng mga magsasaka na kalahok sa pagsubok ay isa-isang pumasok sa hanay ng teleportasyon. Pumwesto sila sa gitna ng parang altar na gusali at saka naglaho. Malinaw na nakapasok sila sa limang kasamaang savage land. Si Terence ay may isang uri ng paggalang sa mga sinaunang teleportation formations at mga bagay na katulad niyan. Lahat sila ay super scientific phenomena na hindi maipaliwanag ng science. Nang turn na ni Terence, humakbang siya papunta sa teleportation formation, at ang mga disipulo sa malapit ay nag-activate ng ilang uri ng device, dahilan para mawala ang katawan ni Terence. Nagdilim ang paningin ni Terence na parang pumasok siya sa isang mahabang lagusan. Nanlaki ang mga mata niya nang matagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang lugar. Ang altar sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging isang bundok, at ang tanawin ay bago. Mga gumugulong na berdeng bundok, matarik na bangin, at magandang bughaw na kalangitan at puting ulap. Parang bagong mundo, parang bumalik siya sa sinaunang mundo. Skybolt Pig. Ano ang lugar na ito? Gaano kalayo ito sa teleportation formation? Tanong ni Terence. Napakalakas ng sentido ng direksyon ng baboy, at masasabi niya ang distansya kung hindi ito masyadong malayo. GG. Umiling ang baboy sa pagkalito. Hindi na nito maramdaman kung saang direksyon sila nanggaling. Awo. Si Terence ay nakikipag-usap sa Skybolt Pig nang makarinig siya ng dagindong mula sa isang espiritong hayop sa hindi kalayuan. Nagulat si Terence at naalala na maraming spirit beast sa limang kasamaan na savage lands, marami sa kanila ay sky rank. Mabilis na tumingin si Terence sa paligid at nakahanap ng taguan sa bangin sa likod niya. Hindi ito isang pangmatagalang plano, ngunit ito ay isang pansamantalang kanlungan. Sa pag-iisip na iyon, binuhat ni Terence ang Skybolt na baboy at tumalon sa pinagtataguan. Tiyak na, hindi nagtagal, lumipad ang isang espiritong hayop na mukhang tigre ngunit may mga sungay sa ulo. Bagamat ang espiritong hayop na ito ay hindi mahina, malinaw na ang espiritual na katalinuhan nito ay hindi mataas. Hindi ito kasing talino ng mga espiritong hayop na namumuhay ng mag-isa sa mundo ng mga tao. Marahil ay naramdaman nito ang presensya ni Terence, ngunit pagkatapos magtago ni Terence, umikot ito sa paligid kung saan naroon noon si Terence at wala siyang nakita. Tumakbo ito nang hindi lumilingon. Ang Earth-class spirit beast ay talagang hanggal. Umiling si Terence, ngunit hindi niya magagarantiya na ang lahat ng espiritong hayop dito ay magiging kasing tanga ng isang ito. Kaya't si Terence ay hindi bumaba mula sa bangin sa ngayon, ngunit nagpa siya na obserbahan muna ang sitwasyon bago mag-isip ng isang plano. Sa hitsura nito, hindi matukoy ni Terence kung nasaan siya sa mapa mula sa nakapalibot na lupain.
Kailangan niyang obserbahan ang kalapit na lupain upang kumpirmahin ito. A. 2,808. Si Terence ay nagtatago dito, at bagamat mukhang ligtas ito, hindi siya napansin ng ilang paipong espiritong hayop na dumaraan, ngunit isang lumilipad na espiritong hayop sa hangin ang nakapansin sa kanya. Isa itong paniki na ilang beses na mas malaki, ang katawan nito ay itim na parang tinta, at isang pares ng malalaking pakpak na parang glider. Sa ulo nito, may matulis na malaspike na antena. Matapos nitong mapansin si Terence, agad itong sumugod sa kanya, dahilan para mabigla si Terence. Isa itong Mystic Mid-Face Bat, ngunit sa kabutihang palad ang Skybolt Pig ay isang Mystic Late-Face Pig Spirit Beast. GG. May sinabi ang baboy sa paniki. Wuuwo. Nakita ng Black Bat si Skybolt na baboy at halatang nagulat. Hindi nito alam kung bakit ang Skybolt na baboy ay may kasamang magsasaka. GG. Nagsimula na namang makipag-usap ang baboy sa paniki. Nagpalitan ng ilang salita ang dalawang spirit beast bago umalis ang Black Bat. Ang baboy, gayunpaman, ay lumingon kay Terence, GG. Itinuro niya ang ibaba, sinabihan si Terence na umalis. Anong nangyayari? Tumalon si Terence na may hawak na Skybolt Pig sa kanyang mga braso at bumalik sa lupa. Sumulat ang Skybolt Pig sa lupa, gusto ka ng itim na paniki na iyon, kaya ginamit ko ang lakas ko para pilitin itong umalis. Gayunpaman, kung makatagpo tayo ng mas mataas na antas na lumilipad na espiritong hayop, wala akong pagpipilian. Natatakot ako na ang Black Bat ay babalik at tumawag ng higit pang mga kasama, kaya dapat tayong umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Mabuti naman. Tumango si Terence at mapait na ngumiti. Ito ang mundo ng mga espiritong hayop, at ang mga taong nagsasanay ay hindi gaanong mahalaga sa mundong ito. Nagtaka siya kung kumusta na si Quentin at ang iba pa. GG. Nagsimulang magsulat muli ang baboy sa lupa. Oh. Sinasabi may magagandang kayamanan doon. Tumigil si Terence habang sumusulat ang baboy sa lupa, may kayamanan doon. GG. Tumango ang baboy. Nag-alinlangan si Terence matapos makita ang isinulat ng baboy. Ang layunin niya rito ay mangolekta ng mga halamang gamot para sa antas ng 3 tableta at protektahan ang Quentin habang siya ay naroroon, ngunit sinabi ng baboy na mayroong kayamanan dito. Logically speaking, ayaw pumunta ni Terence. Pero dahil nandito na siya, hindi siya susuko hanggat hindi niya nauubos. Ang kayamanan na iyon, napakakapakipakinabang ba nito sa akin? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. GG. Tumango ang baboy. Kung gayon ay pumunta tayo at tingnan. Ngunit, kung makakita ka ng alinman sa mga halamang iyon na kailangan ko, tulungan mo akong mahanap ang mga ito. Sabi ni Terence sa nagngangalit na mga ngipin. GG. Tumango ang baboy. At kaya, isang lalaki at isang baboy ang pumunta sa direksyon na tinuro ng baboy na Skybolt. Hindi pa alam ni Terence kung saan pupunta sa ligtas na lugar sa mapa, at hindi pa niya alam ang terrain. Maaari rin siyang pumunta sa lugar na tinuro ng baboy na Skybolt muna. Matalas ang sentido ng Skybolt Pig, at palagi niyang inaalerto si Terence kung may mga spirit beast sa malayo. Hindi nagmamadali si Terence, kaya nakahanap siya ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Ang buong paglalakbay ay medyo nakakatakot, ngunit ang nagpalungkot kay Terence ay hindi siya nakakuha ng kahit isang halamang gamot. May mga espiritong damo, ngunit lahat sila ay tumutubo sa tabi ng lawa o sa tabi ng latian. Karaniwang iyon ang mga pugad ng mga espiritong hayop, at iniiwasan sila ni Terence hanggat kaya niya. Bakit siya mismo ang pupunta at pumili ng mga ito? Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit ang mga gantimpala sa pagsubok ng Sky Elixir Sect ay napakabigay. Kung nasa ganoong estado na siya na nasa tabi niya ang baboy, malamang na mahirapan ang mga walang baboy. Hindi katakataka na iilan lamang sa kanila ang nakaligtas, lalo pa yaong mga nakakuha ng mga espiritual na halamang gamot. Ang puso ni Terence ay nanginginig habang siya ay naglalakad. Pagkatapos ng lahat, hindi siya matatakot sa isang Sky Class Master. Kaya niyang tumakbo kung hindi siya manalo, di ba? Ngunit iba ang espiritu ng mga hayop.
Ang ilan sa kanila ay napakabilis, at si Terence ay hindi makatakbo sa kanila. Ang Blackbat ay parang isang eroplano, at nasa harap ito ni Terence sa isang kisap mata. Hindi talaga kayang makipagkompetensya ni Terence sa bilis na iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit marami na siyang nakilalang espiritong hayop noon, ngunit wala sa dulo ng kalsada. Ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaiba ay walang kahit isang espiritong hayop. Bakit walang spirit beast sa malapit? Kakaibang tumingin si Terence kay Skybolt Pig. Oink oink. Umiling ang baboy na nagpapahiwatig na hindi niya ginawa. Okay. Si Terence ay patuloy na sumulong, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagbabantay. Pagkatapos ng lahat, palaging may mali. Mahirap sabihin kung ano ang nasa unahan. Kung hindi, bakit napakaraming espiritong hayop noon, ngunit walang espiritong hayop dito? Wala ng kalsada sa unahan pagkaraan ng ilang sandali ito ay isang mahabang bulubundukin, at hindi alam ni Terence kung saan ito patungo, ngunit nakaharang ito sa kanyang daanan. Wala ng daanan. Nasaan ang kayamanan? Si Terence ay nakatayo sa paanan ng bundok, nakatingin sa malalawak na bundok. GG. Itinuro ng baboy ang bundok gamit ang paa nito. Ibig mong sabihin, nasa bundok ang kayamanan? Tanong ni Terence. Tumango ang baboy. Sa bundok? Titingnan ko muna kung ano ang lugar na ito. Sabi ni Terence habang inilalabas ang mapa mula sa kanyang bulsa. Matagal na siyang naglalakad, at hindi niya naiintindihan ang kalupaan, lalo na kung nasa harapan niya ang Green Mountains. Ito ay isang palatandaan. Napakabilis, natagpuan ni Terence ang kanyang lokasyon at ang bulubundukin sa kanyang harapan. 5 Evils Mountain Range. Nanlamig si Terence, agad na nagbago ang kanyang mukha. Ang bulubunduking ito ay minarkahan bilang isang lubhang mapanganib na lugar sa mapa. Gayunpaman, ang Jade ay hindi nagbigay ng anumang babala na nangangahulugang ang panganib ay hindi malapit. Ang mapa na ito ay isang maliit na bersyon, at ang mga lugar na minarkahan dito ay malamang na ilang kilometro, 10-10 kilometro, o kahit na daan-daang kilometro ang layo. Maaaring wala sa harapan nila ang panganib. Skybolt Pig, nakumpirma ko ang aming kasalukuyang lokasyon, ngunit ang mapa ay nagsasabi na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Ano sa palagay mo? Sabi ni Terence habang inilalagay ang mapa sa harap ng baboy na Skybolt. Ang Skybolt na baboy ay tumingin sa mapa at sa mga bundok, nalilito. Hindi siya nakakaramdam ng anumang panganib, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na ang espesyal na kakayahan ng baboy na Skybolt ay kaya niyang maghanap ng mga kayamanan, ngunit hindi niya maramdaman ang panganib. Sa karamihan, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang sariling uri, ngunit ito ay malapit lamang, hindi malayo. Pupunta o hindi pupunta? Nag-aalangan si Terence. Malinaw na ipinahiwatig ng mapa na ito ay isang lubhang mapanganib na lugar, ngunit ayaw niyang sumuko. Nandito na siya, at ang kayamanan ay kapaki-pakinabang sa kanya. Nakakahiya naman kung aalis siya nang walang nakuha. 2,809. Dagdag pa, ang pagsubok ng Sky Elixir Sect ay hindi isang bagay na maaari niyang puntahan kahit kailan niya gusto. Kailangan niyang maghintay hanggang sa ayusin ito ng Sky Elixir Sect, at hindi siya makakapasok kung darating siya. Go! Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin. Alam niyang may tigre sa bundok, pero pinili pa rin niyang pumunta sa bundok tigre. Dahil nandito siya, bakit siya aalis? Maraming beses, si Terence ang uri ng taong naghahanap ng kayamanan mula sa panganib saan siya kukuha ng kahit ano nang hindi nakipagsapalaran. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Terence at nagsimulang maglakad paakyat sa bundok. Ang daan sa bundok ay napakatarik at masungit. Walang maayos na daan paakyat ng bundok. Malinaw, hindi lamang walang umakyat sa bundok, ngunit hindi rin dapat magkaroon ng anumang mga espiritong hayop. Mula rito, makikitang tiyak na mayroong nakatagong panganib sa bundok na ito. Kung hindi, paanong walang mga espiritong hayop sa malapit? At saka, kahit walang spirit beast sa lupa, dapat may lumilipad sa langit, di ba? Si Terence, gayunpaman, ay walang nakita ni isa. Ang landas ay mahirap tahakin, ngunit hindi ito isang talampas.
Kahit walang daanan, may mga nakatapak pa rin. Sa tsinggang ni Terence, dapat niyang maabot ang tuktok. Saang direksyon ang Skybolt Pig? Tanong ni Terence. GG. Itinuro ng baboy ang direksyong hindi kalayuan. Tumango si Terence at dahan-daang binuhat ang Skybolt Pig pasulong. Makalipas ang ilang daang metro, nagsimulang tumili-muli ang baboy ng Skybolt. GG. Itinuro ng baboy ang isang stone hill sa hindi kalayuan. Oh! Nandito na yung yaman na binanggit mo. Tanong ni Terence, nagulat. GG. Tumango si Skybolt Pig sa kaumiling. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Terence. GG. Itinuro ng baboy ang burol at tumango. Pagkatapos, itinuro nito ang bundok at muling tumango. Nako, naiintindihan ko. Ang ibig mong sabihin ay may mga kayamanan dito, at mayroon ding mga kayamanan sa hindi kalayuan, di ba? Naintindihan ni Terence ang ibig sabihin ng Skybolt Pig. GG. Sa pagkakataong ito, tumango ang baboy bilang kasiyahan. Mabilis na lumipat si Terence patungo sa punso ng bato. Walang espesyal sa punso ng bato, at hindi siya binigyan ng anumang babala ni Jade nang sinubukan niyang hukayin ito. Nangangahulugan ito na walang panganib dito. Hindi nagtagal, hinukay ang punso, at ang ikinagulat ni Terence ay mayroong kalansay ng isang espiritong hayop sa ilalim ng mga bato. Mula sa labas, mahirap sabihin kung anong halimaw iyon, masyadong maraming uri ng mga espiritong hayop, at hindi man lang nakilala ni Terence ang mga nabubuhay, pati na ang mga patay. Hindi na kinailangan pang maghanap ni Terence para mahanap ang elixir ng isang spirit beast sa tumpok ng mga buto, malamang ito ang yaman na sinasabi ng baboy na Skybolt. Si Terence ay may 6 na chi-core sa kanyang mga kamay ngayon, isa mula sa Harley's Lion, 2 mula sa Wulang Haote Mountain, isa mula sa Chen Mountain Sect, isa mula sa Damting, at isa mula sa Sky Class Practitioner sa Practitioner's Market. Ngunit ang inner peel na ibinigay ng Moldite sa kanya ay halatang iba sa iba, at ang Moldite ay hindi rin siya pinayagang gamitin ito. Hindi basta-basta magagamit ito ni Terence, at ang natitirang 5 ay maaaring gamitin para gumawa ng essence necklace. Gayunpaman, si Terence ay hindi isang palsipikado, kaya hindi pa siya makakarating. Ang panloob na dana ito ay hindi ganap na walang silbi, dahil ang paggawa ng essence necklace ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 elixir mula sa isang espiritong hayop. Kung mas marami ang mas mahusay, at mas mataas ang antas ng espiritong hayop, mas mahusay ang epekto. Hindi gustong sayangin ni Terence ang isang ito. Maingat niyang iniligpit ang tableta at tinanong si Skybolt Pig, mas maganda ang mga bagay sa harap kaysa dito. GG. Tumango ang baboy. Sige, ituloy na natin. Binuhat ni Terence ang Skybolt na baboy at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Ang ikinakuryos ni Terence ay kahit na malinaw na ipinahiwatig ng mapa na ito ay isang lubhang mapanganib na lugar, wala pa siyang anumang panganib hanggang ngayon. Dahil dito, kakaiba at kaina-hinala ang pakiramdam ni Terence sa parehong oras nagkamali ba ang Sky Elixir Sect. O sa halip, ang lugar na ito ay isang lubhang mapanganib na lugar, maraming taon na ang nakalilipas, marahil kahit 100 o 1,000 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, marahil ay wala na ang panganib. Kung hindi talaga maipaliwanag ni Terence kung bakit ligtas at maayos pa rin siya, nang walang anumang problema. Sa wakas ay tumuntong si Terence sa tuktok ng bundok. Gusto niyang makita ang buong lugar, ngunit hindi siya makakita ng malayo dahil sa makapal na hamog. Siguro ito ang natural na panahon. Umiling si Terence at hindi na nag-aksaya ng maraming oras dito. He asked Skybolt Pig, nakarating na kami sa summit. Nasaan ang kayamanan? Oink oink. Tinuro ng Skybolt na baboy ang kuweba, ngunit bago pa makasagot si Terence, naramdaman niya ang napakalaking alon ng purong chi. Hindi lang si Terence, pati si Skybolt Pig na asar. Matapos sundan si Terence, bihira na ang balahibo ng baboy ng Skybolt na tumayo. Kapag siya ay nasa panganib, ang kanyang balahibo ay tatayo, at may lason dito. Minsan na itong nakita ni Terence sa libingan, at ngayon na ang balahibo ng baboy na Skybolt ay nakatayo ng walang kamalay-malay, sapat na iyon upang ipakita kung gaano ito nakakatakot.
Sinundan ni Terence ang direksyon ng pagbabago-bago ng enerhiya at tumangala. Hindi kalayuan sa tuktok ng bundok, sa bughaw na kalangitan, may mga makukulay na ilaw. Ang liwanag ay naglalaman ng matinding pagbabago-bago ng enerhiya, dumadagindong na parang kulog bago ang isang bagyo, na nagpaparamdam kay Terence na pinigilan. Boom! 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 Ito ay tunog ng enerhiya na nagbabanggaan. Tumingin si Terence at napagtanto na ang tunog ay nagmula sa kuweba sa tuktok ng bundok. Galing din sa kuweba ang makukulay na energy collision. Boom! 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 Nagkaroon ng isa pang malakas na pagsabog habang tinatangay ng enerhiya ang buhangin at mga bato sa lahat ng direksyon. Biglang nagdilim ang maaliwalas na langit. Bagamat isang practitioner si Terence, medyo natakot pa rin siya sa kakaibang phenomenon na ito. Ano? Ano ang tunog na iyon? Baka ito ay labanan sa pagitan ng mga eksperto. May isang tao doon. O may dalawang espiritong hayop na nagkakaroon ng sword duel sa Mount Hua. Huminga ng malalim si Terence at bumulong sa sarili. GG. Tumango ang baboy, saka umiling. Ibig mong sabihin, may isang tao, isang lalaki at isang hayop na nag-aaway doon. Napatingin si Terence kay Skyboat Pig nang may pagtataka. GG. Tumango ang baboy. Sa ganitong kalayuan, nararamdaman na nito kung ano ang nangyayari. 2,810. Hindi siya alerto ni Jade ni Terence, ngunit kahit na mag-away sila, hindi nila magagawang saktan si Terence dito. Isang tao at isang hayop sa isang labanan. Sila talaga ay lumikha ng isang nakakatakot na banggaan ng enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Terence sa hindi makapaniwala. Hindi kaya na-teleport ang isang practitioner sa tuktok ng bundok at nakilala ang isang espiritong hayop doon, at nagsimula silang mag-away. Sa isiping iyon, nag-alinlangan si Terence, dapat ba niyang subukan? Kahit na hindi nakakalapit, masasabi ni Terence na ang dalawa ay hindi mahina sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa nakakatakot na puwersa ng labanan mula sa malayo. Hindi dahil hindi kayang lumikha ng ganitong uri ng nakakatakot na puwersa si Terence, ngunit ang puwersang nilikha niya ay isang energy bomb. Sa makatuwid, kakaiba lang ang naramdaman ni Terence nang nilikha ng ibang tao o mga espiritong hayop ang puwersang ito. Nag-aalangan si Terence, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kuweba sa di kalayuan. Ang tunog ng pag-aaway ng enerhiya ay naroon pa rin, dapat ay isang matinding labanan sa pagitan ng lalaki at ng hayop. Pupunta o hindi pupunta? Sa sandaling iyon, narinig ni Terence ang isa pang dumadagindong na pagsabog. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Terence ay nagsimulang manginig, na nagpasindik kay Terence. Paano kung ang tao sa kuweba ay si Shalom o si Chok? Nag-alinlangan si Terence. Siyempre, sa nakikita niya, ang mga tao sa kuweba ay tiyak na hindi si Sian, Quentin, o Kitty. Kung sila man, patay na sila. Paano nila malalabanan ang mga espiritong hayop ng ganoon katindi? Ang practitioner sa kuweba ay hindi bababa sa Sky Class early phase. Tere na at tingnan natin. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin. Dahil narito siya, ayaw niyang ibigay ang kayamanan sa kuweba, at nag-aalala siya sa mga tao sa kuweba. Dahil nakapagdesisyon na siya, hindi tumigil si Terence at tumakbo patungo sa kuweba. Ang landas sa tuktok ng bundok ay hindi masyadong mahirap na lakaran. Ginamit ni Terence ang kanyang matinding bilis para sumugod patungo sa kuweba. Sa hindi kalayuan sa kuweba, paunti-unting lumilinaw ang mga tunog ng labanan. Ang matinding pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa kuweba ay nagbigay kay Terence ng hindi pa nagagawang presyon. Ngayon lang naintindihan ni Terence ang taong nakikipaglaban doon ay hindi maaaring isang Sky Class early phase. Maaaring siya ay isang Sky Class late phase o kahit late phase peak. Maging si Terence, na nakatayo sa bakanan ng kuweba, ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ang malakas na aura ay hindi niya kayang tiisin. Huminga ng malalim, gusto ni Terence na sumuko, ngunit dahil nandito na siya, ayaw niyang umalis nang hindi tumitingin. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, maingat na naglakad si Terence patungo sa kuweba.
Sa pasukan ng kuweba, ang unang nakita ni Terence ay isang malaking espiritong hayop. Ang espiritong hayop na ito ay hindi normal na napakalaki, mas malaki pa sa anumang espiritong hayop na nakita ni Terence noon. Ang katawan lamang nito ay 10 metro ang haba, na may 4 na solidong kuko, mahabang buntot, mahabang leeg, at sa likod nito, may hanay ng matitigas na ngipin ng espada. Kung hindi dahil sa napakaraming kakaibang spirit beast na nakita ni Terence, akalain niyang bumalik siya sa Jurassic o Cretaceous period. Ito ay malinaw na isang dinosaur. Hindi masabi ni Terence kung anong uri ng dinosaur iyon, ngunit ito ay isang buhay na dinosaur, kapwa sa laki at hitsura. Muli niyang tiningnan ang lakas ng halimaw, at nagulat siya ito ay isang sky-class late-phase peak full cultivation. Ito ay isang espiritong hayop na walang katapusan na malapit sa paglilinang ng makalangit na daw. Bukod dito, tila ito ay isang espiritong hayop na may napakalakas na kakayahan sa open sea. Auho! Nagulat si Terence, ang dinosaur ay nagluwa ng bola ng apoy pagkatapos ng alulong. Ito ay talagang isang mutated dinosaur na maaaring huminga ng apoy. Lumingon siya at nakitang human practitioner ang target ng apoy. Sa kanyang pagtataka, ang tao ay isang batang babae. Ang hubog ng katawan at ang masikip na dilaw na palda Terence ay lubos na nagulat. Hindi niya akalain na ang lalaban sa dinosaur ay isang babaeng practitioner. Mabilis na gumawa ng mga seal ang girl in the yellow dress gamit ang kanyang mga kamay, at hindi alam kung anong martial skill ang kanyang ginagamit. Isang malakas na liwanag ang biglang bumaril mula sa kanyang mga kamay, tulad ng isang haligi ng tubig, at tumama sa bola ng apoy. Sky-class late-phase peak, gaya ng inaasahan na gulat si Terence habang pilit niyang inaalala kung may taong ganito kalakas sa mga tao sa pagsubok. Ngunit ang pagsubok ng Sky Elixir Sect ay iba sa ice pala sa panahon ng pagpaparehistro, hindi sinuri ni Helming ang lakas ng bawat isa sa mga aplikante, ni hindi niya sinabi sa kanila kung sino sila. Kaya, tanging ang mga pamilyar sa isa't isa ang makakaalam tungkol sa iba pang mga kalahok. Ito ay pareho para kay Terence, kinakausap niya si Cholong, Chok, Sian, Evan, Kitty Yang, at ang iba pa, at hindi pinansin ang sinuman. Wala talaga siyang impresyon sa dalaga. Boom! 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 Ang dumadagindong na tunog ay muling sumabog sa mga tainga ni Terence. Dahil sa malapit na distansya, ang tunog ay tila pumasok sa katawan ni Terence, na naging dahilan upang manginig ang kanyang mga binti. Napakalakas noon. Ang bola ng apoy at ang haligi ng tubig ay nagbanggaan sa isa't isa, na lumikha ng isang malaking banggaan ng enerhiya. Roar! Umungol muli ang dinosaur. Walang tigil, naglabas ito ng isa pang malaking bola ng enerhiya mula sa kanyang bibig. Sa pagkakataong ito ay hindi isang bola ng apoy, ngunit isang bola ng tubig. Ang sitwasyong ito ay labis na ikinagulat ni Terence, anong uri ng espiritong hayop ito. Nagbubuga lang ng apoy, tapos ngayon nagdere ng tubig. Ito ba ay espiritong hayop ng apoy o elemento ng tubig? Gayunpaman, kung si Terence ay natigilan sa sandaling ito, siya ay malito sa susunod na sandali. Ang babae ang naglabas ng water pillar technique. Itinuro niya ang bola ng tubig gamit ang kanyang kanang kamay at isang bowl ang apoy ang bumaril mula sa kanyang daliri. Boom! 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 Muling umalangaw-ngaw ang dumadagindong na tunog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginig si Terence. Naguguluhan na siya. Hindi na niya maisip ang kalikasan ng espiritong hayop, at ang kalikasan ng dalaga ay nababaliw sa kanya. Ang bola ng tubig at ang bowl ang apoy ay muling nagbanggaan, at pagkatapos ng isang malaking pagsabog ng enerhiya, sila ay dahan-daang naglaho. Bagamat mukhang pantay ang tugma ng tao at ng hayop, lihim na nagrereklamo ang dalaga sa kanyang puso. Naubos niya ang halos lahat ng kanyang pisikal na lakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga martial skill na ito ng sunod-sunod. Bagaman makapangyarihan ang mga taong magsasaka, halatang mas mahina sila kaysa sa mga espiritong hayop. Maraming mga espiritong hayop ang napakalaki at may mas pisikal na lakas at totoong chi kaysa sa mga magsasaka ng tao. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.